Nagsisimula ang kwento sa isang estudyante sa high school na nagngangalang Eugene na isang outcast sa mga taong nambubuli sa kanya. Sinusubukan niyang iwasan sila, ngunit palagi siyang nagiging target ng mga maton na babae sa kanyang klase. Ang mga babaeng ito ay patuloy na binubuli at pinagtatawanan siya dahil sa kanyang hitsura. Gayunpaman, hindi nila alam na siya ay lihim na namumuhay sa kanyang dalawang pagkatao. Sa isang tipikal na araw, makikita natin si Eugene sa bahay pagkatapos mabuli buong araw sa paaralan. Sa kanyang kwarto, masaya siyang nagmi-makeup sa kanyang sarili at kumukuha ng litrato. Pagkatapos, gumugugol siya ng maraming oras sa pag-e-edit ng kanyang mga larawan at siya ay nagbago sa isang ganap na bagong tao. Ang na-edit niyang larawan ay ang kanyang lihim na katauhan na nagngangalang Ginny. Sa ilalim ng pangalang ito, nakakuha si Eugene ng mahigit 770,000 followers sa kanyang social media. Nababaliw ang kanyang mga tagahanga sa kanyang hitsura at nakakatanggap pa siya ng mga sponsorship at PR packages. Sapat na ang mga like at atensyon na natatanggap ni Ginny para mapanatiling masaya si Eugene. Inihihiwalay niya ang sarili at walang kaibigan sa totoong buhay. Gayunpaman, ang kanyang kahaliling katauhan ay may matalik na kaibigan sa online na pinangalan ng 1AM Sky o Sky. Isang araw sa tanghalian, mag-isang nakaupo si Eugene sa rooftop ng paaralan. Hindi nagtagal ay sinamahan siya ni Jinsung na nagkataon na ang tanging kaibigan niya sa paaralan. Napag-alaman na siya ay isang trainee sa isang idol agency na kamakailan ay lumipat sa kanilang high school. Dahil sa pagiging isang idol trainee, iniisip ng kanyang mga kaklase na siya ay masyadong cool at suplado, kaya siya ay naiwan bilang isang outcast tulad ni Eugene, bagaman sa kanilang magkaibang paraan. Ang dalawa ay madalas na sabay kumain tuwing lunchtime mula nang maging magkaibigan sila. Mamaya sa weekend na iyon, magkasamang lumabas sina Jinsung at Eugene para mananghalian. Pagkatapos ay iminumungkahi niyang pumunta sila sa karaoke at sa arcade pagkatapos. Tinanggihan niya ang imbitasyon nito at sinabing may plano kasama ang kanyang mga magulang para sa hapunan. Gayunpaman, ang kanyang tunay na dahilan ay lumalabas na iba. Mas maaga sa araw na iyon, nakatanggap si Ginny ng maraming masamang komento sa kanyang mga post. Ipinagpalagay nila na gumagamit siya ng Photoshop at inedit ang kanyang mga larawan dahil halos lahat ng mga ito ay nasa loob ng bahay. Kaya, pumunta si Eugene sa isang kafe para kumuha ng ilang litrato ni Ginny gamit ang kanyang wig at makeup. Pagkatapos gumugol ng mga oras sa pag-edit, ipinost niya ang mga larawan at nagsimulang makakuha ng maraming likes at komento mula sa kanyang mga tagahanga. Nang maglaon, nakatanggap si Eugene ng text mula kay Sky na nagsasabing umaasa siyang makilala siya sa totoong buhay balang araw. Gayunpaman, lumalabas na sinabi ni Eugene na mayroon siyang matinding anxiety kaya nahihirapan siyang lumabas at naniwala si Sky sa kanyang mga kasinungalingan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap din siya ng text mula sa isang hindi kilalang user na nagngangalang Cool Guy. Sinabi niya na nakita niya si Ginny at pinadalhan siya ng video niya sa cafe. Kinabukasan sa klase, si Eugene ay patuloy na nakakakuha ng higit pang mga text mula kay Cool Guy. Sinusubukan pa niyang alamin ang taong nasa likod nito ngunit hindi niya magawang magkaroon ng anumang posibleng salarin. Nakita niya ang kanyang sarili na labis na nababalisa dahil may nakakaalam tungkol sa kanyang pekeng katauhan. Samantala, ang mga bully, sina Hanyul at Sehi ay hindi siya hinahayaang magpahinga at patuloy siyang kinukutya. Sa panahon ng PE, ang misteryosong Cool Guy ay patuloy na nagte-text sa kanya at tinutuya pa siya dahil sa sobrang pag-aalala. Si Eugene ay nababalisang tumitingin sa paligid ngunit walang nakitang kainahinala. Sa sandaling iyon, inilabas ng lalaki ang kanyang tunay na pangalan na naging dahilan upang agad siyang himatayin sa gulat. Sa kabutihang palad, si Jinsung ay nasa paligid at dinala siya sa infirmary. Pagkatapos, hindi mapigilan ni Eugene na mag-alala tungkol sa misteryosong stalker na posibleng maglantad sa kanyang lihim na pagkakakilanlan. Iniisip niya kung gaano kalupit ang magiging reaksyon ni Jinsung at ng lahat sa klase niya kapag lumabas ang katotohanan. Kinabukasan sa paaralan, sabik na naghihintay si Eugene ng isa pang mensahe mula sa misteryosong lalaki. Nang agawin ni Sehi ang kanyang telepono, kinagat niya ito at kinuha ang kanyang telepono. Pagkatapos, sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob na tumubon sa lalaki at tinanong siya kung ano ang gusto nito mula sa kanya. Sinabihan niya itong pumunta sa loob ng lounge room pagkatapos ng klase at kinakabahan siyang naghintay sa kanya doon. Maya-maya, may nagpakita at ito pala ay walang iba kundi si Jinsung. Nalungkot si Eugene nang matuklasan na ang tanging kaibigan niya ay ang misteryosong cool na lalaki sa lahat ng panahon.
Gayunpaman, ibinunyag niya na hinahanap niya siya kung saan-saan upang umuwi ng magkasama at kalaunan ay natagpuan siya doon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na susunduin siya ng kanyang ina at niyaya siyang sabay na umuwi. Naputol ang eksena sa isang flashback noong kakalipat pa lang ni Eugene sa high school. Habang nakaupo sa bubong, hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang telepono sa lupa. Sa sandaling iyon, si Jin Sung, na nagkataong naglalakad, ay kinuha ang kanyang telepono. Mabilis siyang sumigaw sa kanya na huwag tumingin dito, at sumunod naman siya. Mamaya sa tanghalian, si Eugene ay nakaupo mag-isa sa cafeteria at napansin siyang kumakain din mag-isa. Pagkalipas ng ilang araw, nakahanap siya ng isang tahimik na lugar sa rooftop ng paaralan at nagpa siya na doon siya mananghalian. Ilang sandali lang ay pumasok si Jin Sung at sinabi sa kanya na ito ang kanyang pwesto. Nakaramdam ng awkward, umalis si Eugene at sinubukang lumayo, ngunit pinigilan niya ito. Pagkatapos ay nagpakilala ang dalawa at inihayag ni Jin Sung na kakalipat lang din niya sa paaralang ito ilang araw na ang nakakaraan. Bumalik sa kasalukuyan, nakita niya si Jin Sung na naghihintay pa rin sa ibaba at nakita siyang kainahinala. Pinadalhan niya ng text ang misteryosong lalaki at nakita niyang inilabas niya ang kanyang telepono sa sandaling iyon. Naniniwala siya na nakita niya ang kanyang account noong malaglag niya ang kanyang telepono at nalaman niya ang katotohanan mula noon. Pagkatapos, nakasalubong niya ulit si Jin Sung habang pauwi. Habang naglalakad sila, nakakita siya ng pusa at tumakbo ito para pakainin. Sa sandaling iyon, naalala ni Eugene ng isang larawan ng isang pusa sa account ng stalker. Ang lahat ng mga palatandaan ay direktang tumuturo kay Jin Sung, ngunit nahihirapan siyang tanggapin ito. Mamaya sa paaralan, nakipagkita si Eugene kay Jin Sung para sa tanghalian sa rooftop. Sa kanilang pag-uusap, ibinalita niya ang social media star na si Jeannie at kung paano niya nagustuhan ang isa sa kanyang mga larawan. Iniisip niya na malamang na hindi niya sinasadyang nagustuhan ang kanyang post. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin na kinukutya na naman siya nito. Sa panahon ng klase, si Eugene ay nakatanggap muli ng text mula sa stalker na nagtatanong sa kanya tungkol sa pag-aalala sa kanyang mukha. Mabilis niyang iniskan ang silid ngunit wala siyang nakitang kainahinala. Habang pauwi sakay ng bus, muli siyang nakatanggap ng text mula sa stalker. Binigyan niya ito ng misyon, ang magsuot ng pink na lipstick na ginamit ni Jeannie kamakailan. Nagbanta siya sa kanya na sinasabing ipopost niya ang kanyang mga larawan at ilalantad siya kung hindi siya sumunod. Kinabukasan, isinuot ni Eugene ang lipstick na iyon sa paaralan sa takot na malantad. Napansin ito ni Hanyul at Sehi at pinagtatawanan siya sa harap ng buong klase. Gayunpaman, pinupuri siya ng misteryosong lalaki at sinabing maganda siya. Pagkatapos ng klase, pauwi na si Eugene nang mapansin niyang nagpost ng bagong larawan ang stalker. Habang pinagmamasdan niyang mabuti, nalaman niyang larawan niya ito sa hintuan ng bus ilang minuto lang ang nakalipas. Siya ay galit na bumaba ng bus at nagmamadaling bumalik sa hintuan para lamang makita ang isa pang post ng isang palatandaan kung saan siya mahahanap. Kasunod ng mga katulad na pahiwatig, sa kalaunan ay dinala siya sa isang bahay. Noon lang, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang online na matalik na kaibigan na si Sky sa account ni Jeannie. Humingi siya ng tulong sa kanya sa pagpili ng damit para sa isang date kasama ang kanyang kasintahan. Habang ang kanyang mundo ay sinisira ng isang estranghero, tumugon pa rin si Eugene kay Sky at tinulungan siya. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng litrato sa harap ng bahay. Paalis na sana siya nang may humarang sa kanya sa pamamagitan ng pagsara ng pinto sa mukha niya. Ang tao sa kabilang panig ay ipinahayag na ang kanyang president sa klase na si Ho-in. Pumasok sila sa loob at agad na tinanong ni Eugene kung paano niya nalaman na siya iyon. Lumalabas na si Ho-in ay masigasig na mapagmasid at maingat na binanggit ang bawat detalye bago siya magtapos. Sinabi niya na si Eugene ay nakagawa ng mga pagkakamali, simula sa kanyang pagpost ng larawan sa kanilang uniforme sa paaralan. Alam ni Ho-in na wala sa paaralan nila si Jeannie, kaya agad niyang napagtanto na may nagpapanggap na siya. Pagkatapos ay pinakipot niya ang mga kandidata na maaaring mag-edit ng kanilang mga katawan upang maging kamukha sila ni Jeannie. Ang pinakaposibleng kandidato ay si Hanyul, na madalas gumamit ng mga nakasponsor na item na ipinopost ni Jeannie. Nalaman din niya na natanggap niya ang lahat ng mga bagay na iyon mula sa isang tao, kay Eugene. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang lahat ng ito para makumbinsi si Ho-in na siya si Jeannie. Pagkatapos, isang araw, hiniling ni Ho-in na kunin ang telepono ng lahat sa panahon ng pagsusulit. Sa lahat ng mga teleponong iyon, isa lang sa kanila ang nakatanggap ng samdamakmak na notification tulad ng isang celebrity.
Naghinala siya na maaaring ito ang telepono ni Ginny dahil nagpost ito ng larawan noong umagang iyon, kaya hinintay niyang makita kung sino ang kukuha ng partikular na teleponong iyon. At nagulat siya dahil si Eugene ang kumuha nito. Mayroon pa siyang makulay na band-aid na suot ni Ginny sa larawan. Sa puntong ito, mas kinakabahan si Eugene kaysa dati at tinanong niya siya kung bakit ngayon niya lang ito sinabi. Ibinunyag ni Hoin na wala siyang katibayan para umamin siya. Iyon ay hanggang sa dumating siya sa kanyang paboritong kafe at kumuha ng litrato sa kanyang Ginny makeover. Si Eugene pagkatapos ay kinakabahang nagtanong kung sino pa ang nakakaalam nito at sinabi niyang siya lang ang nakakaalam. Inamin niya na gusto niyang itago ang sikretong ito sa kanyang sarili at mag-enjoy. Pagkatapos, binanggit ni Hoin na darating ang kanyang kasintahan sa ilang sandali. Ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Hanyul, ang bully. At ang kanyang social media best friend na lumabas na si 1AM Sky, aka Sky. Napagtanto ni Eugene na sa buong oras na ito, ang taong nambubuli sa kanya sa paaralan ay ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang alternatibong katauhan sa online. Kinabukasan, inimbitahan niya si Eugene sa isang kafe kasama ang kanyang mga kagamitan. Nang magkita sila, ibinunyag niya na nag-book siya para sa buong espasyo na ito para sa kanya, para malaya niyang maisagawa ang kanyang makeover at kumuha ng litrato. Ginagawa niya ito para di umano ay masaksihan mismo ang kanyang pagbabago sa pagiging Ginny. Medyo masaya ang pagsasama ng dalawa at tinatanong pa niya kung gusto niyang maghapunan. Samantala, sinubukan siyang tawagan ni Hanyul ngunit hindi niya ito makontak. Pagkarating sa bahay, nakatanggap si Eugene ng text mula kay Jin Sung na nagtatanong kay Ginny tungkol sa larawang nagustuhan niya kanina. Kasunod nito, sinubukan ni Jin Sung na abutin si Eugene ngunit patuloy niya itong iniiwasan. Sa pag-uusap pala nila nito kamakailan bilang Ginny, ay nag-text ito sa kanya kung gusto nitong sumubok ng ibang bagay. Ito ay para lamang makita kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit sa huli ay nagpadala siya ng video. Dahil dito, naniniwala si Eugene na si Jin Sung ay walang pinagkaiba sa ibang lalaki. Pagkatapos ng paaralan, pinahinto niya ito sa daan at inamin na mayroon siyang sasabihin. Hindi man lang siya nag-abalang makinig at sinasabing busy siya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Jin Sung na maaari siyang bumalik kapag libre siya at hihintayin siya nito sa parke na karaniwan nilang pinupuntahan. Sa hating gabi, sa wakas ay pumunta si Eugene sa parke at nakita siyang naghihintay gaya ng kanyang ipinangako. Sa pagkikita, kinumpronta niya ito na nagpapanggap lang itong mabait sa kanya dahil sa awa. Si Jin Sung ay naiwang naguguluhan sa kanyang mga palagay. Pagkatapos ay ibinahagi niya na ang kanyang debut date bilang isang idolo ay nakatakda na. Kaya malapit na siyang umalis para sa art school. Pagkatapos ay binati siya nito at umalis. Nang dumating siya sa bahay, sinubukan ni Eugene na magkaroon ng lakas ng loob na buksan ang video. Ngunit ang takot na makita ang tunay na kulay ni Jin Sung ay pumipigil sa kanya na gawin ito. Pagkatapos ay nag-text siya kay Sky, aka Hanyul, para sa payo at inaaliw niya ito sa pagsasabing maaaring hindi lang ito na pagkaunawaan lang. Samantala, nakaupo si Hanyul sa labas ng kinaroroonan ni Hoin, naghihintay na marinig ito mula sa kanya. Kinabukasan, umakyat si Eugene sa rooftop kung saan sila tumatambay noon. Doon, nalaman niyang naiwan niya ang paborito nilang inumin kasama ng regalo sa kanyang kaarawan. Binuksan niya ang regalo at may nakita siyang magandang kwintas sa loob. Nakahanap din siya ng birthday card kung saan ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanilang pagkakaibigan. Nang gabing iyon, naglalakad siya sa parke kung saan madalas nilang puntahan. Mag-isa siyang nakaupo sa kanilang pwesto dala ang paborito nilang inumin at nagtabi ng isa para kay Jin Sung. Umiiyak mag-isa si Eugene habang humihingi ng tawad dahil sa kanyang naging ugali. Samantala, si Hoin ay nasa parke rin at nakita niya si Eugene na umiiyak mag-isa. Pagkaalis niya, kinuha niya ang inuming naiwan niya at umuwi. Pagdating niya, nakita niya si Hanyul na naghihintay sa kanya sa kanyang bahay. Gayunpaman, hindi man lang siya nagbibigay ng sandali para kausapin siya at nag-aalok na ihatid siya sa hintuan ng bus. Naniniwala ang kawawang Hanyul na hindi na siya mahal ng kanyang nobyo dahil hindi siya kagandahan. Kinabukasan, nagayos siya ng buhok para mapabilib at makuha ang atensyon ni Hoin. Sa kasamaang palad, hindi man lang siya nito nilingon at naglakad palayo ng nakangiti sa kanyang telepono. Umakyat siya sa rooftop dala ang kanyang tanghalian at nakita si Eugene na kumakain din mag-isa. Patuloy niya itong tinutukso at binabalaan siya nito na huwag nang babalik pa sa lugar na ito. Si Hanyul naman ay sinundan si Hoin at nakitang nagsasaya siya kasama si Eugene.
Nasaktan siya nang makitang nakikipagtawanan at nakikipaglaro sa babaeng kinaiinisan niya, ang kanyang nobyo na kanina pa hindi siya pinapansin. Mamaya sa klase, nilabas niya ang kanyang galit kay Eugene at pinahiya siya sa harap ng lahat. Ang kawawang si Eugene ay nagmamadaling pumunta sa banyo at umiiyak habang inaalala ang pagmamahal ni Hanyul sa kanyang matalik na kaibigan, si Ginny. Matagal na pala naging magkaibigan sina Sky at Ginny bago lumipat si Eugene sa high school na iyon. Bumalik tayo sa unang araw ng kanyang unang pagpasok sa paaralan at natulala siya nang makita ng personal si Hanyul. Habang recess, tinanong ni Hanyul ang tungkol sa relo na suot niya at hinayaan siya ni Eugene na itago ito. Isang gabi, pumunta si Eugene at ang kanyang mga magulang sa isang family restaurant para sa hapunan. Habang nakikipag-usap sa maid, nalaman nila na ang kanyang anak na babae ay nag-aaral din sa parehong paaralan ni Eugene. Ang kanyang anak na babae ay si Hanyul pala at hiniling niya sa kanya na huwag sabihin sa kanilang mga kaklase na ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang restaurant. Naging matalik na magkaibigan sila ni Eugene simula noong araw na iyon. Gayunpaman, hindi kinaya ni Sehi na makita ang kanyang kaibigan na lumalapit sa isang bagong lipat na estudyante na halos hindi nila kilala. Kaya nagsinungaling siya kay Hanyul at sinabing ipinagkakalat ni Eugene sa ibang mga estudyante ang tungkol sa bahay niya at sa kanyang ina. Galit na galit, agad niyang pinuntahan si Eugene at mula noon ay binubuli na siya nito. Sa huling eksena, binlock niya si Hanyul sa kanyang account at dini-activate ang account ni Ginny. Isinasaalang-alang niya na tanggalin ang account, ngunit pagkatapos ay isang bagong transfer student ang pumasok sa silid-aralan. Ang babaeng ito ay kamukhang kamukha ni Ginny, kaya nagpasya siyang panatilihin ang account pagkatapos ng lahat. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.